O kaya tama yan, tagal na natin sinasabi, ba't pa kayo nakikipag-usap dyan? Mapagkakatiwalaan mo ba yan? Kaya tama yung desisyon ngayon. Yan ang tama, matagal nyo nang dapat ginawa yan. In the first place, hindi kayo dapat nagbigay ng opportunity dahil ang pakikipag-usap dyan sa mga komunistang kawatista yung mga yan eh. Yan ang bigyan mo ng pagkakataon maupo sa gobyerno, di ba? Mga kawatan. Mga kaibigan. Yan ho. Pagka nakipag-usap ka dyan, sinasabi mo, para mo na sinabi sa kanila na mahina kang gobyerno. Kaya tama yung ganyang hakbang. Bakit ka magpapakita ng kahinaan dyan? Kay Marcos ba may pistok-pistok? Nagumpisa yan kay Cory. Mga kaibigan. Kasi may pistok. Walang pistok, pareho rin ang ginagawa. Ba't ka makikipag-pistok? Hindi ho ba? Maganda yung mahalaga yung kapayapaan. Pero alam mo na ito'y nabasa na natin yan. Kumbaga sa comics, laos na yan Bayad na, mga kaibigan, yung pagsisikap na makabuo ng kapayapaan. Babalik ta rin ka ba niya? Pagka inalis mo yung pistok, sasayangin mo naman daw yung opportunity. Komunista yan kaya nga ayaw natin ng China rito Bakit? Ayaw natin ng komunista. Kaya ayaw din natin yan, yung mga CPP na yan, NDF, MPA na yan, di ba? Pareho lang. Hindi pwede tayo mamili ng ayaw natin sa komunista dito. Tapos gusto natin yung komunistang China naman. Hindi pwede yun. Dapat consistent tayo. Kung ayaw natin sa komunista, ayaw natin lalo sa China. Ganun po yun. Unahin ko na itong si Presidente Duterte, mga kaibigan, na yun nga, isa dyan sa sinabi niya yata, itong, sumasagot itong komunista, mga kaibigan, dahil pinatitigil na ni Presidente yung, peace talks. No more peace talks, sabi. Sabi nitong komunista, kwan daw, hindi na raw sorpresa yan. Yan daw deklarasyon na ang gobyerno hindi na babalik sa usapang pangkapayapaan sa mga sa mga komunista, communist guerrillas. Mga kaibigan, sabi nila? Permanent termination ito nung sinabi ito nung March sabi ni Presidente Duterte. Convenience excuse daw po ito para doon sa failure ng gobyerno sa COVID-19. Kaya yan failure, kaya ano yan, hindi kayo talaga dapat nang kausapin. Tama yung hakbang na yun. Dapat yun nung una pa nga pero di ba, kinansila na rin yan nung una, nagpadala ng mga suguron, yayabang pa nila, nila Joe Maciso, isipin mo, akala mo, naghahanap buhay, wala naman trabaho, mga kaibigan. Isip mo, kausap mo sa table, standby, nagpapalaki ng itlog niya ron sa Netherlands, nakasandal sa benepisyo ng Netherlands, sarap ng buhay, nagpaparty pa ron nakikipagkiskisan pa kay Aramina mga kaibigan yan. Dati tinigil na yun inulit na naman, mga kaibigan. Eto, sana, tuluyan ng ito, wala na, dapat ang gobyerno, mawala na ng kapangyarihan. Sa pagpasok sa anumang usapang pangkapayapaan laban sa anumang uri ng ng laban sa komunista
At saka yung matagal ng rebellion. Yung rebellion ang ginagawa, di ba? Yung mga separatist movement. Na MILF, mga ganyan. Pero nagkaroon ito. Pero tatandaan ninyo, kahit meron Bangsamoro Law, hindi ako naniniwala, titigil yung mga yan hindi naman yan ang dahilan para magdeklara tayo ng martial law, pulbusin mo. Di ba? Kaya nga tayo may Armed Forces of the Philippines napakahina naman ang Armed Forces natin kung hindi ninyo alam saan naroon yung mga yan. Ubusin nyo. Di ba? Wala nang yan wala nang tigil huyal. Ngayon patitigil yan. Tandaan ninyo ang inaantay lang yan, isa. Ano yun? Yung ang mamamayan tuluyan ng mawala ng pag-asa sa ating mga nasa pamahalaan. Mga kaibigan. Kaya nga unti-unti silang pumapasok Nakapasok na sa party list. Nasa gobyerno na sila nung unang upo nga, di ba, inappoint pa yung iba sa gobyerno, na bandang huli, tinanggal din. Mga kaibigan, bakit di sila nakapagsalita nun? Paano? May mga kasalanan sila Habang sila ay naitalaga sa pwesto, may mga pinaggagawa rin katarantaduhan yan, mga kaibigan. Lalo na sa pera. Yung pera, lakas niya makapanloko Kaya merong yung iba dyan namimigay daw. Wala naman makipakitang namigay. Papakita, resibo. Resibo ng yan. Sa rekto. Ang dali magpakita niyan. Sus Mariosep, mga kaibigan. Pakita mo, paano mo binigay. Di ba? Tapos mamimintas ka pa. May nag-text tuloy sa akin Pinipintasan yung mukha ko. Sipin mo, lakas ng loob nito. Alam niyo, sabi nung nag-text sa atin, pakisabi niyo po kay Norman na nagpapakilalang Marcos. Nag-iba pa ng pangalan. Mas kilala siya sa Norman. Pakisabi niyo nga po sa kanya na si Marcos wala pong anak na mukhang kabayo. Yun ang sinasabi ko lang, yung text, Ngayon, ito yung mga sip-sip, Tigilan nyo na yung sip-sip. Ako, natuwa ako doon sa pahayag ni Presidente Duterte, yung huli niyang pahayag. Alam niyo ba kung ano yung naging huling pahayag ni Presidente Duterte? Yung huling labas niya sa TV, yun ang tama Yun yung matagal na nating hinahanap sa kanya bilang isang leader. Tingnan ninyo, ang ganda ng resulta. Na ako, napabilib mo ko. Kasi po, ano yung sabi niya? May sinabi yung si Presidente Duterte, sandali lang, hinahanap ko yung title nung balita. Doon sa kanyang huling public appearance sa pamamagitan ng telebisyon, mga kaibigan. Yun ang hinahanap nating karakter especially ngayon, sapagkat ang tao ngayon masyadong mabigat ang dinadalang problema ng bawat tao. Kaya makita ninyo, merong nagwawala, bigla na lang susumpungin ng init ng ulo. Mga kaibigan, bakit? Bunsod na rin yan ng dinadanas natin ngayon, epekto rin ngayon yan ng lockdown, mga kaibigan. Ngayon, ito sinabi niya, nagpapasalamat anya ako. Iyan. At saka ang dating nung pananalita niya ngayon, mababa na ang
ang dating ng pananalita. Wala na yung minumura siya. Eto, kung napapakinggan tayo ng Malacanang, yan ang gawin ninyo. Maging sa mga susunod pa ninyong pagharap sa publiko. Mas lalo kang hahangaan eh. Presidente na ho kayo eh. Hindi ho ba? Kaya tayo, napabilib. Sabi niya, nagpapasalamat ako, Anya, sa publiko. Dahil sa kooperasyon. Yan, pinasasalamatan niya. Eh, yun ang tama eh. Mga kaibigan, di yung pag umarap tayo, parang sinisisi natin lagi yung publiko. Merong lumabag sa batas, lahat na ng publiko kasalanan na. Hindi ba? Halimbawa, yung tungkol sa martial law, siguro nga, hindi yun ang talagang intention niya. Kasi kilala na natin siya kung magsalita eh. Pero hindi na ho naaangkop ngayon eh. Especially sa panahon ngayon. Kailangan ang mga tagapagsalita ng gobyerno, maging si Presidente Duterte, yung estilo na napanood ko, kapiraso lang yung napanood ko dahil sa news ko lang napanood. Umanga ako eh. Yan ang tama eh, kako eh. Yan din naman yung sinasabi natin nung simula pa lang eh. Hindi ho ba? Hindi naman natin kailangan magkaroon ng kaaway eh. Especially ngayon. At yung pamumuno, sa inyo dapat magsimula yan. Yung pakikitungo ng mabuti sa publiko. Ayan. Di mapupuri pa ang gobyerno. Sino ngayon ang hindi susuporta sa inyo? Kung ganyan. Di ba nung si Roque binalik, akala mo kung sino na namang mayabang na kung makapamewang, kung makapagsalita akala mo nakapamewang na may pakwan sa kilikili, di ba? Na nakabuka kilikili. Ano sabi natin? Ba hindi ganyan ang pananalita. Umalis ka na dyan Pagbalik mo, bit-bit mo na naman yung hangin na yan. Binago niya. Di mabuti. Maganda ngayon ang resulta. Hindi ho ba? Wala naman tayong sinasabi na makakasama Lahat ng sinasabi natin dito na kung magkaminsan, hindi talaga sang-ayon sa ginagawa nila, pero yun ang makakabuti. Hindi naman tayo nagsasabi ng binabanatan lang natin sila. Katulad nito, sinasabi natin yung magandang ginawa, magandang pamamaraan ng paghahatid ng adhikain ng gobyerno sa mamamayan, sa publiko. Kung paano yung ginawa ni Presidente Duterte doon sa kanyang huling pagharap sa publiko, sana yan ang hinahangad natin na mapapanood natin na klase ng Duterte sa mga susunod na pagharap nyo sa publiko. Kasi po, wala naman tayong ibang pupuntahan Meron pa bang destabilization ngayon? Wala na ho Ang nangyayari tuloy, naiinsulto kayo kapag hindi maganda ang sinasabi ninyo o kaya yung pamamaraan ng pananalita at paghahatid natin ang gusto natin sabihin sa publiko. Dahil kayo ang presidente namin kanino kami makikinig? Hindi ba? Kanino kami susunod? Tapos, isa pang dapat na mapansin ni Presidente Duterte, kita ninyo, pag maganda ang pinakita ni Presidente Duterte, walang makapagsipsip Yan. Yung sipsip, yan ang kamandag Yan ang mga walang hiya Ang gustong-gusto niya, yung nagagalit si Presidente para makapasok sila sa pinag-uusapan, sa issue. Kahit hindi sila dapat kasali. Hindi ba? Nung nabanggit ni Presidente Duterte, idideklara daw ang martial law laban dyan kasi ginagawa ng komunista. Sabi ko nga sa inyo,
komunista may kasalanan, ba't nyo idadama itong publiko? Sabi naman ng Malacanang, parang ano lang yun. Makikita mo, parang hindi totoo dahil itong paglabas niya ngayon, ibang-iba eh. Ibang-iba sa mga nakaraang Duterte. Mga kaibigan nakilala natin eh. Ito yung sinasabi nating madalas na bakit tayo maghahanap ng kaaway? Sino kakaawayin mo? Yung sarili mong mamamayan. Makikipag-away tayo sa mga malalaking bansa. Hindi yun makakatulong sa atin. Disadvantageous yun sa atin. Sino mag-aakalang magkakaroon ng pandemic? Nagkaroon ng pandemic. May mga kaaway tayo. May disadvantage yun sa atin. Hindi ho ba? Mga kaibigan. Kaya, ako, natutuwa ako yung napanood ko kanina sa balita. Yung paraan ng pananalita niya. Yun ang maganda eh. Kasi dapat seryoso na tayo ngayon eh. Hindi tayo nag-aantay dito na, mali yung sinabi, hindi ganito yung pagkakaintindi. Hindi pwede nang ganun. Seryoso na ang problema. Mundo na ang may problema rito. At tayo, kailangan nating bitbitin ang sarili natin. Tayo ang dapat maging in charge sa sarili natin. Katulad ng mga sinasabi natin na nakaligtaan ng nagawin ng gobyerno. Isaalang-alang ng administrasyon, dapat yung food security. Yan ang isipin ninyo ngayon, mga kaibigan. Yan ang dapat na pinagpaplanuhan na ngayon ng mga nasa gobyerno, lalo na yung mga in charge dyan. Sa ating pong agriculture, mga kaibigan, at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Palakasin natin ang ating pagkain dito sa Pilipinas. Nakita ninyo ang posibleng pwedeng mangyari. Wala ka ng pera, wala ka pang pagkain. Paano yan? Kung meron kang pagkain, wala ka mang pera, baka sila pa ang humingi ng pagkain sa atin o bumili ng pagkain kung meron tayo, marami tayong sobra. Iyan ang mga pangunahin na dapat nakita ng gobyerno natin ngayon. Yan ang importante. Importante pa, wala tayong kaaway. Bakit? Kung sila makadiskubre, yung mga inaway natin bansa, sila halimbawa makadiskubre ng gamot, paano tayong magiging priority? Kung tutulungan man tayo, kulelat na tayo. Marami munang mamamatay sa atin bago tayo matulungan. Siyempre, uunahin yung mga kaalyado nila talagang bansa. Yung sinasabing New World Order, pagkatapos nitong pandemic na ito, alam niyo ba ang nakikita kong senaryo? Wala na yan, yung China. Wala na yan. Pagkakaisahan na ng buong mundo yan. Katunayan hinihingi na nga ng, nagpapile na nga ng damages yung mga bansa. At tayo, merong sinasabi yung isang publisher sa Amerika, napanood ko sa television kanina. Ang sinasabi niya, ang Pilipinas, in-encourage niya ang Pilipinas na mag-file din ng protesta. Halimbawa, may utang ka sa China, yun ang gamitin mo laban sa kanila. Pinirwisyo nyo kami. Ang dami nyo pinatay na Pilipino rito. Alam nyo ba si Marcos? Ang hinihingi ni Marcos na isa sa hindi nagustuhan ng Amerika sa kanya, yung paniningil niya sa base militar. Alam nyo, isa sa ginamit ni Marcos na dahilan, nung mga gera, milyon ang namatay sa Pilipino dahil sa pakikipaglaban kasama ng Amerika. Kasama nyo kaming nakipaglaban.
Pero hindi nako-compensate yung mga Pilipino. Mamaya paparinig ko sa inyo yan. Para ito, mabuksan ng isipan nating mga Pilipino. Naghahanap ba kami ng leader na ikakahiya namin? Hindi. Walang matinong tao na ang gusto natin, magkaroon tayo ng nakakahiyang leader. Ang gusto natin, leader na ating maipagmamalaki. Leader na mahimbing tayong makakatulog dahil alam natin na ang leader natin ay maaasahan natin. Hindi tayo pababayaan. Magkakaroon tayo sigurado ng New World Order. Yan ang sinasabi ngayon. Totoo yan eh. Maraming pagbabago na. Yung tinatawag na New Normal. Ang tawag na iba, New Normal. Iba na. Mag-iiba na ang landscape ng mundo. Economically, politically. Masama pa nga ang balita na sinulat na artikulo para sa mga nasa media. Napakalaki ng banta sa mga mamamahayag, yung mainstream media. Alam niyo kung saan? Malaking banta sa propesyon ng mga nasa media, yan trolling, yung kamangmangan. Na mas pinaniniwala niya, mas gusto pa ng iba yan kaysa sa mainstream media. Ito na lang mga pangyayaring ito ngayon. Sino mag-uulat sa inyo bukod sa mainstream media? Kung walang mainstream media, saan? Social media? Hindi yan. After na lang yan. Pag nabalita na sa media, tsaka lang sila kumukuha ng mga kung ano ang gusto nilang paggahasan gawin doon sa balita. Ginagahasan ng troll yan, yung balita. Yan. Magkakaroon ng New World Order. Maraming maapektuhan. Marami na rin mag-iisip ng bagong formula dahil dito sa pandemic na ito. Siyempre, iiwasan na nila na masira ang ekonomiya kung sakaling meron na naman bagong ganyan na lalabas. Kaya, ang mga matatalino, nagsasaliksik na yan ang pamamaraan. Kung paano mabubuhay tayo sa panibagong yugto. Ng buhay, tatakbo itong mundo natin. Bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y puno. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat